Kung sinusubaybayan mo si Kai Sotto, alam mo namang medyo lumamig talaga ang hype sa kanya nitong mga nakaraang taon. Marami ang nadismaya noong hindi siya napili sa 2022 NBA Draft at biglang nawala ang ingay ng pangalan ni Kai Sotto. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba bigla siyang nawala? Para sa kanyang mga kritiko at bashers, sinasabi nilang hindi kasi siya ganoon kagaling. Mabagal daw kumilos sa court at sadyang hype lang ang lahat. Pero para sa mga supporters, sadyang dinalaw lang talaga siya ng malas at ng sunod-sunod na pinsala sa tuhod. May pag-asa pa nga ba talaga siyang makapasok sa NBA? O sadyang huli na ang lahat para sa kanya? Sa murang edad, nakita sa kanya ng mga Pilipino ang matagal na nating hinahanap. Isang purong Pilipino na may likas na tangkad at abilidad para makipagsabayan sa mga higante ng buong mundo. Siya ay pinanganak bilang Kai Zachary Perlado Sotto noong Mayo 11, 2002 sa Las Piñas, Metro Manila. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga atleta. Ang kanyang ama ay si Ervin Sotto na isa ring dating profesional na basketball player sa PBA na may taas na 6 na talampakan at 7 pulgada. Sa kasalukuyan, si Kai ay 24 taong gulang na. Dahil sa kanyang pambihirang tangkad na namana sa kanyang ama at ang likas na hilig ng mga Pilipino sa basketball, maaga pa lamang ay nakitaan na siya ng potensyal na maging susunod na mukha ng Philippine basketball, dahilan upang dagsain siya ng mga alok mula sa iba't ibang prestihiyosong high school sports program sa bansa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Sa ilalim ng Ateneo Blue Eaglet sa UAAP Juniors, hindi lang basta naglaro si Sotto. Tuluyan niyang sinakop at ninomina ang buong liga sa paraang bihira pa lamang makita sa kasaysayan ng Philippine High School Basketball. Noong Season 80, binuhat niya ang Ateneo patungo sa kampyonato, kung saan nagtala siya ng mga halimaw na numero kabilang ang 19 na puntos, 13 rebounds at 3 blocks kada laro upang tanghaling Finals MVP. Sa sumunod na season, mas naging nakakatakot ang kanyang laro na nagbigay sa kanya ng season MVP matapos mag-average ng 25.1 points, 13.9 rebounds at natatanging 20.6 blocks kada laro. Hindi lamang siya umasa sa kanyang likas na taas, ang kanyang mobility o kabilisan sa pagtakbo at pagdepensa ay pambihira para sa isang 7 talampakan. Nagtala siya ng mga makasaysayang laro na may triple-double na may kasamang higit sa 10 blocks, malambot na shooting touch mula sa mid-range at mataas na basketball IQ sa pagpasa kung saan madalas niyang pasukuin ang depensa ng kalaban. Ang kanyang husay sa rim protection ay nagbago sa takbo ng laro ng UAAP dahil natatakot ang mga guard na pumasok sa shaded area dahil sa kanyang mga monstruosong supalpal. Ang dominasyong ito ang nagtulak sa kanya na iwanan ang Pilipinas sa edad na 16 upang magtungo sa Amerika at magsanay sa The Skill Factory, bitbit ang ekspektasyon ng buong bansa. Noong 2021, dumating ang pinakamalaking pagkakataon ni Kai nang pumirma siya sa NBA G League Ignite. Isang hakbang na lang, NBA na. Ngunit dito rin nagsimula ang unang malaking dagok sa kanyang karera. Sa gitna ng pandemya, pinili ni Kai na iwanan ang bubble ng G League sa Amerika para bumiyahe at maglaro sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang desisyong ito ay nagdulot ng hidwaan sa kanyang pamamahala at mga protocols na naging dahilan upang hindi na siya makabalik sa Ignite. Sa isang kurap ng mata, nawala si Kai sa radar ng mga NBA scouts nang hindi man lang nakakatapak sa court ng G League. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ng mga fans na unti-unti nang nayayanig ang hype train ni Kai Sotto. Noong 2022, matapos ang dagok sa Amerika, dinala ni Kai ang kanyang talento sa Australia upang maglaro para sa Adelaide 36ers sa NBL. Umaasa siyang ito ang magiging alternatibong ruta para mapansin muli ng NBA. At dumating ang taong 2022, ang taon ng NBA Draft. Buong bansa ang nagpuyat, nag-abang at nanalangin. Ngunit natapos ang una at ikalawang round ng draft, lumipas ang 60 pangalan pero ang pangalang Kai Sotto ay hindi kailanman natawag. Siya ay naging undrafted. Ito ang gabing bumasag sa puso ng maraming Pilipino at ito rin ang naging mitsa para lumabas ang mga pinakamasakit na pambabatikos mula sa mga bashers na tinawag siyang overrated. Sa halip na sumuko, pinili ni Kai na magpatuloy ng tahimik. Lumipat siya sa Asia para maglaro sa Japan B-League. Doon dahan-dahan niyang binuo muli ang kanyang kumpiyansa. Pinatigas ang kanyang katawan at pinatalas ang kanyang mga galaw sa ilalim ng ring. Noong taong 2023,
binigyan siya ng pagkakataon ng Orlando Magic na maglaro sa NBA Summer League. Bagamat pinaupo siya sa bangko sa mga unang laro na nagdulot muli ng galit sa mga Pinoy fans, pinatunayan niya sa kanyang mga limitadong minuto na kaya niyang sumabay. Hindi man siya nakakuha ng agad na kontrata, ipinakita ni Kai na ang kanyang pangarap ay hindi pa patay. Noong July 2024, sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, naging susi si Soto sa makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa world number 6 na Latvia matapos magtala ng krusyal na 18 points. Sinundan pa ito ng kanyang kahangahangang laro sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers noong November 2024 laban sa New Zealand, kung saan kumana siya ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists upang tuldukan ang mahabang panahon na hindi pagkatalo ng New Zealand sa Pilipinas. Patuloy na binuhat ni Soto ang gilas sa mga bintana ng qualifiers bago tamaan ng matinding dagok. Sa kabila ng mga pisikal na hamon sa international na entablado, ipinakita niya na sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, siya ang naging pangunahing anchor ng bansa sa high post playmaking at rim protection. Noong January 5, 2025, habang sinusubukan niyang muling mag-rebound at magtayo ng pangalan sa Japan B-League, dumana si Soto na malubhang ACL injury sa kanyang tuhod sa laro ng Koshigaya Alphas laban sa Seahorses Mikawa. Ang pinsalang ito ang tuluyan ng nagpatigil sa kanyang momentum at naging pangunahing dahilan kung bakit mahigit isang taon siyang nawala sa hardcourt upang sumailalim sa isang maselang operasyon at rehabilitasyon. Ang matagal na kawalan sa kompetisyon ay nagbura sa kanyang presensya sa international na eksena. Dahilan upang tuluyan siyang hindi makasama sa Gilas Pilipinas sa huling biyahe nito para sa FIBA Asia Cup sa Jeddah. Sa kabila ng mga seryosong dagok sa kanyang profesional na karera sa hardcourt, tahimik na binuo ni Soto ang kanyang personal na buhay. Noong May 26, sa gitna ng kanyang mahabang proseso ng pagpapagaling, opisyal na pumasok sa buhay may asawa si Kai Soto matapos makipag-isang dibdib sa kanyang longtime girlfriend na si Rere Madrid sa isang seremonya sa Cavite. Ang hakbang na ito ay nagdala ng bagong emosyonal na katatagan at maturity sa 24 anyos na center, na nagsilbing malaking inspirasyon bago ang kanyang muling pagbabalik sa mundo ng profesional na basketball. Noong January 24, 2026, matapos ang higit isang taong rehabilitasyon sa tuhod, opisyal na nagbalik si Soto para maglaro sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Bagamat dumanas ng panandaliang right ankle injury sa kanyang unang laro, mabilis siyang nakabawi upang maabot ang isang mahalagang milestone. Noong February 1, 2026, opisyal na pumasok si Soto sa Elite 1,000 Point Club ng Japan B-League matapos magtala ng slam dunk sa kanilang laro laban sa Levanger, Hokkaido. Tinapos niya ang season na may solidong average na 13.1 points, 9.3 rebounds at 3.0 assists kada laro na nagpapatunay ng kanyang muling pagdomina sa Asia. Sa kasalukuyan, ang karera ni Kai Soto ay nasa isang mahalagang krusada sa pagitan ng pagpapanatili ng kalusugan ng kanyang katawan at ang pagpapatunay na ang kanyang potensyal ay buhay pa rin para sa pinakamataas na antas ng basketball. At narating na Summer League sa Las Vegas ang magiging opisyal na batayan kung ang kanyang laro ay umunlad na ba sa antas na hinahanap ng modernong NBA. Ang tanong na nananatili sa mga eksperto sa palakasan ay kung kakayanin pa ba ng kanyang pisikal na pangangatawan na makakuha ng opisyal na kontrata o kung ang kanyang karera ay mananatili na lamang sa dominasyon sa Asia. Ikaw, naniniwala ka pa ba na makatapak ang unang purong Pilipino sa NBA? E-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-share at mag-subscribe para sa mga susunod pang sports updates dito sa ating channel. Hanggang sa muli!